Nagbabalik ang unang balita, isang furniture warehouse sa Valenzuela po ang nasunog. Pinatayang aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng ari-ari ang natupok. Narito ang report ni Dante Perelio. Naglalagablab na apoy ang sumalubong sa mga rumisponding bumbero mula sa nasusunog na furniture warehouse na ito sa may Don Pablo Subdivision, Barangay Rincon, Malinta, Valenzuela City, pasado alas 8 kagabi. Puno raw ng kahoy, pintura, varnish at thinner na madaling magliyab ang bodega, kaya umabot sa Task Force Alpha ang sunog bago ideklarang kontrolado pasado hating gabi. Paglabas namin ng kwarto, may nakita na kaming uso, kaya lumabas na rin ho kami. Tapos nung naghakot kami ng mga gamit namin. Nanganib pang kumalat ang apoy sa katabing plastic at sandbag warehouse, kaya doble kayod ang ginawang pag-apula ng mga bumbero sa sunog. Pero sa lakas ng apoy, tuluyang gumuho ang warehouse. Problema sa linya ng kuryente ang nakikitang dahilan ng BFP Valenzuela. Initially, ang aming nasa electrical circuit nila. Sabi, nando daw sa may panel board sa likod. At nasa medyo rear side yung ating pinagmulan ng apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Gayunman, tinatayang aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng ari-arian na natupok. Yan ang unang balita mula sa Valenzuela City. Dante Perelio, reporting. Medical bulletin ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, inaasahang ilalabas ngayong umaga. Kahapon sumailalim si Ginang Arroyo sa ikatlong operasyon sa kanyang cervical spine. Mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, may live report si Haji Rieta. Haji. Rhea, itunuloy na nga ikatlong operasyon ng dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nagpa siyang St. Luke's Medical Center dito sa Global City na ituloy ang ikatlong operasyon sa cervical spine ng kongresista matapos na hindi na siya lagnatin. Matatandang ipinagliban ng Martes ang surgery dahil sa kanyang lagnat. 5 oras ang itinagal ng operasyon na may 3 proseso. Una, ang pagkuha ng bone fragment sa iliac o pelvic bone ni Arroyo. Pangalawa, ang paglalagay ng titanium mesh o tubo na may habang 7 cm sa cervical spine. Lalagyan ng tubo ng bone fragments mula sa pelvic bone ni Arroyo para pagmula ng bone grafting. Ang bone grafting, Rhea, ay yung pagproseso ng pagpapatubo ng bagong buto. At ikatlo naman, Rhea, ang paglalagay muli ng titanium plate para mapatatag ang kanyang cervical spine. Inasang maglalabas ng medical bulletin ng St. Luke's Medical Center ngayong umaga. Rhea, sa kasalukuyan wala pa tayong nakikita o namamata ang mga dumalaw na kamag-anak o kaibigan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Rhea? Maraming salamat, Haji Rieta. Nag-ulat live mula sa Taguig. Sa ibang balita, ipinapatupad pa rin ang voluntary repatriation ng mga Pilipino sa Syria, pero ayon sa DFA, mahigit 200 lang sa libu-libong OFW ang gusto umuwi ng Pilipinas. Darito ang report. Sa kabila ng napipintong tagumpay ng mga rebelde sa Libya, di raw sila inspirasyon ng mga oposisyon sa bansang Syria. Di raw susundin ng mga Syrian ang yapak ng mga naghihimagsik na Libyan na anilay hinayaang pangimasukan ang dayuhang pwersa. Nauna na nagbabala si Syrian President Bashar al-Assad sa ibang bansa na huwag makialam sa sigalot sa kanyang teritoryo. Ito rin ang paninindigan ng Syrian opposition. We don't wish Syria to go that route. We're insisting on peaceful protests, and we are certain that ultimately the Syrian people are going to support this approach, and more and more Syrians are going to demand that the government step down and the regime go away, allowing transition to democracy. Sa 17,000 Pinoy na naiipit sa kaguluhan sa Syria, 784 lamang daw ang dokumentado ayon sa grupong Migrante International at halos 200 at 60 lang daw sa kanilang nagmungkahing nais na raw makauwi sa Pilipinas ayon sa DFA. Nananatili sa Alert Level 3 o voluntary repatriation ng polisiya ng Pilipinas sa Syria. When they are allowed to leave, they will be able to get their exit visas from the government, so that they can live cleanly, smoothly, and if they're able to do that, they can also go back
easily and smoothly. Patuloy raw ang pakikipagnegosasyon ng Embahada ng Pilipinas doon sa mga amo ng mga OFW para ma-terminate ang kanilang kontrata. Ayon naman kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., nakagawa na raw ng contingency plan ang Rapid Response Team o RRT ng Pilipinas sa Syria para sa mga OFW. Pero pakiusap ng migrante, maglabas ng blueprint at kahit sila'y bigyan para makatulong sa pag-abis sa mga pamilya ng OFW. Ito po yung panawagan ng isang OFW. Kung totoong talagang may seryoso talagang evacuation at sinasabi ng kinokontak ng mga amo, bakit yung amo niya ay walang natatanggap na abiso from the Philippine government at mismo siya pag tumatawag, hindi makontak yung hotline na ibinahagi sa publiko ng Department of Foreign Affairs. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Hindi bababa sa 14 na tao patay ng mahulog ang school bus sa Lawa sa South Africa. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. Tama na sa sagutan, mga pinag-aralan. Nag-very good po si ma'am, lahat nagpalakpakan. Happy hanggang uwian, everyday mag-memory plus. Memory plus! Tulong talino para tumalas. Everyday mag-memory plus, lamang sa talino. Assignments, recitations, exams, good study habits lang yan.